po muli. Magandang araw po sa inyong lahat at patuloy po tayo sa ating pong topic patungkol anong dapat mong gawin habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. So, napag-aralan po natin nung mga nakaraang araw po ang patungkol kay King Hezekiah at nakita po natin doon na kailangan natin maging sentro ang Diyos sa ating buhay, hindi lang po magkaroon ng relasyon, kung hindi maging sentro din ang ating Diyos sa ating pong buhay, maging masunurin tayo sa kanyang mga utos. Pangalawa po, gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng connection sa ibang mga Kristiyano, maging connected tayo sa church, sa local church, maging connected tayo sa mga small groups. At ang pangatlo po, gusto ng Panginoon tayo lumago spiritually. At doon po natin, nakita po natin doon sa topic po natin nakarang araw, paano ba natin malalaman kung lumalago tayo? Of course, kailangan po nating magkaroon tayo ng change character, 'di ba po? At doon natin malalaman na nagkakaroon tayo ng pagbabago, bumabago ang ating buhay, lumalago tayo. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng sa mga situation ng ating buhay, hindi na tayo nagtatanong ng bakit Lord nangyayari 'to. Ang ating pong tanong na, ano Lord ang tinuturo mo sa akin? So yan, nagkakaroon ka ng ibang pananaw, ibang perception. So at ang pangatlo po, 'pag ikaw ay nagkakaroon ng paglago sa iyong buhay, ang iyong buhay 'pag dumadaan ka sa mga pagsubok at mga, katuruan, 'di ba, nagiging better Christian ka. Hindi yung bitter Christian, ika nga. Dahil ang bitter Christian, ito po yung mga nasasaktan at umaayaw na po sa pagiging Kristiyano nila, lumilipat. So, ayaw ng Panginoon 'yan. So, ang gusto ng Panginoon tayo rin po ay mag-contribute sa ministry sa Lord. Hindi lamang po magkaroon tayo ng connection sa ibang Christian, gusto niya maging bahagi ka ng gawain niya. So, sabi dito sa 1 Peter 4:10, God has given each of you some special abilities. Be sure to use them to help each other. So, lahat po tayo may kanya-kanyang abilidad. Binigyan tayo ng Lord ng mga gifts, 'di ba? Hindi naman lahat ng tao marunong magluto, hindi naman lahat ng tao marunong magtrabaho bilang engineer, bilang doktor. Lahat po tayo may kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanya tayong specialty. So lahat po ng binigay sa atin ng Panginoon, gamitin daw natin para daw makatulong sa ibang mga tao. So hindi po tayo nabubuhay para sa sarili lang natin o para sa pamilya lang natin. Tayo po ay nabuhay at ginawa tayo ng Panginoon para din sa ibang tao. So ulitin ko po, hindi po tayo ginawa ng Panginoon para sa sarili lang natin at para sa pamilya lang natin. So tanggalin po natin sa ating mga pag-iisip ngayon na ako'y nabubuhay, bumabangon ako sa araw-araw because kailangan ko para sa pamilya ko pamilya ko, mahal ko ang anak ko, mahal ko asawa ko. Hindi po. Mahal natin ng Panginoon. So nabubuhay tayo para sa Diyos at para sa ibang tao. So ang mga pamilya natin, ang sarili natin ay bahagi ng ibang tao rin, pero unahin natin ang iba. So ginawa tayo ng Diyos para paglingkuran siya. So sa paglilingkod at pagmamahal sa ibang tao ay paglilingkod din sa Diyos. So when you are in the act of service, paglilingkod, pagtulong sa ibang tao, ay naglilingkod ka rin sa Panginoon. Kaya sabi po sa Matthew 25 verse 40, sabi dito, I tell you the truth, when you did it to the one of the least of my brothers or sister, you are doing it to me. Kung ano daw pong ginagawa natin sa ibang mga tao, sa ibang mga kapatiran, ay ginagawa din daw natin sa ating Diyos. So kung tayo daw po ay nagdadamot, tayo ay nananakit, at nangungutya, meron tayong mga backbiting or whatsoever, mga negative thinking, dahil ginagawa din daw pala natin yun sa ating Diyos. So, gusto ng Panginoon, hindi lang tayo maglingkod at hindi lang tayo maglingkod sa Kanya, kung hindi paglingkuran din ng ibang tao. 'Di ba? So, when you serve God, you are serving others also. So, serving others is serving God. So, sabi sa Psalms 116 verse 12, what can I give back to God for the blessing He poured out on me? I believe lahat po tayo marami, hindi natin mabibilang ang mga blessing ng Lord. Pwede natin bilangin ang problema natin, pwede natin bilangin ang ating pong mga suliranin, ang mga nangyayari sa buhay natin, pwede natin i-diary yan. Pero ang mga blessing ng Lord, nag-uumapaw. At subukan niyo pong isa-isahin ang pagpapala ng Diyos na ginawa sa inyo. Sobrang dami po. Kaya ano naman po yung kaya niyong ibalik sa Panginoon sa mga blessing na binibigay niya sa'yo. So I believe ikaw na ang between you and God ang makakapag-usap ng tungkol sa ganyan. So ano yung kaya mong ibigay kay Lord? You can give to God your wealth, your time, your abilities, yung ano pa, anything that you can under the sun, pwede mong ibigay yan sa ating Panginoon. So nasa sa iyo yan, kapatid. Kailangan mo lang magdesisyon.
At ang huli pong gusto kong ibigay ng puntos po sa inyo, gusto ng Diyos na mag-witness ka patungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi po hindi lang kailangan tayo magkaroon ng connection sa ating kapwa, mag-attend ng simbahan, 'di ba? At mag-devotion, kailangan din maging witness po tayo. Kasi marami pong tao, nangangailangan po ng pag-asa sa buhay. Marami pong taong depressed ngayon, maraming tao ang inaatake ng anxiety. So, kaya ko po 'to na ginawa itong vlog na 'to, itong videos na 'to, because nakikita ko po talaga na maraming tao nangangailangan ng salita ng Panginoon. Because the only hope po ng ating mundo ay hindi po kung ano-anong technology, hindi po kung ano-anong mga bagay, kung hindi ang salita lang niya. So kailangan may magsasabi, kailangan may magwi-witness patungkol po sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Acts 22:15, ulitin ko po, Acts 22 verse 15, "For you will be a witness for Him to all men of what you have seen and heard." May nararanasan ka naman kay Lord, di ba? Everyday meron kang nakikita o na-experience kay Lord, wag mo po sarilinin yan. Ang kailangan niyo po i-share niyo yan. So 'pag share mo yon, alam niyo nabibigyan ng kapurihan ng Panginoon doon po sa ginagawa po ninyo at hindi po niya pababayaan tumigil ang pagpapala na dumarating sa'yo sapagkat shine-share mo nga, eh. So alam niyo po yung nakikita niyo sa likod ko, yan po ay isang parang stream. So 'pag yan po ay hinirangan ko, titigil ang takbo. Yung tubig po ay maiipon lang sa isang lugar at yung pong kabila matutuyo kasi po na-stop. So para po dumaloy ang tubig na yan, kailangan po yan ay wala pong hadlang. So ganyan din po yung sa atin, 'pag hinadlangan natin yung pagwi-witness, bakit po tumigil yung pagdaloy ng pagpapala ng Diyos. In Acts 26 verse 16, "Get up and stand on your feet." Sabi ng Panginoon dito, tumayo ka, 'di ba? "For this purpose I have appeared to you to appoint you as a minister and witness not only to the things which you have seen, but also to the things in which I will appear to you." May mga ginagawa pang Panginoon, kapatid, mga kasama. So kailangan natin tumayo, maging matapang tayo na i-share yung kabutihan ng Panginoon. Ito yung mga bagay na ginagawa po natin dapat sa mga huling araw po natin sa mundong 'to. Kasi po, hindi po tayo pangmatagalan dito sa mundong 'to. Ang ating pong mundo ay patuloy yan nag-e-evolve from generation to generation. Pero tayo, merong hangganan lamang. So ano yung dapat nating gawin habang tayo nabubuhay po dito sa lupa? So, dahil nga po maikli lang ang panahon natin, wag po nating sayangin ang lakas natin sa pagtatrabaho lamang at yung mga bagay dito sa ating ginagawa sa mundong 'to. Ang kailangan natin mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon kagaya ng ginawa ni King Hezekiah. So, lahat po tayo ay merong panahon ng pag-alis sa lupang ito at kailangan natin pag-uwi natin sa heaven maging ma-please mo natin ang ating Panginoon. Kaya nga po kailangan dito tumayo tayo. "For this purpose I have appeared to you, to appoint you to minister and witness." 'Di ba? So sinasabi dito sa Acts 26, tayo ay maging witness po. Dahil merong ginawa ang Diyos noon, bawat isa sa atin meron pang gagawin ang Panginoon. So, napakaganda po ng tinuturo ng Diyos sa atin sa araw-araw. I hope sa 3 araw na ito ng part 3 po ito ay magkaroon po tayo ng pananaw kung ano po yung dapat natin gawin sa ating pong buhay. Yes, hindi ko po sinabi, baka po ma-misinterpret ninyo, hindi ko po sinabi na wag na kayong magtrabaho, wag na kayong mag-aral. Hindi po. Lahat po yan ituloy po ninyo. Wala pong masama yan. Walang masama doon. Yan po ay dinisenyo ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kailangan po nating gawin ang mga bagay na yan. Pero wag po nating sayangin sa loob ng 365 days in a year, yan lang pong umiikot ang ating buhay. Kailangan po bigyan natin ng panahon ng Diyos. Kaya gaya nga po sinabi niya, sa ika-7 araw tayo po ay dapat mamahinga. Yun po yung pamamahingang yun, tigilan po natin muna yung sa loob ng 6 na araw yung mga ginagawa natin. Sa pang-7 araw po, yung pamamahinga na yan, nung Old Testament po, tayo ay dapat walang ginagawa. Pero ngayon New Testament, we are living by the grace of God. Dapat po, ang Diyos ang ating pang-7 araw po. Yun po tayo naglilingkod. Yan po yung nila nating araw para sa Panginoon. So I suggest po, sa ating pambuhay dito sa mundong to, so kailangan po nating mahalin ng Diyos, kumonekta sa mga Kristiyano, di ba? Sabi pa dito, kailangan nating lumago spiritually,
kailangan tayo magkaroon ng stability sa ating Christian faith at mag-contribute tayo sa ministry ng Lord, maging part tayo ng ministry doon sa simbahan, sa gawain niya, kung ano man po yung mga mission trip na yan. At gayon din sa huling-huli po, kailangan natin maging witness sa ibang mga tao na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. So I hope na meron po tayong natutunan sa tatlong bahagi po ng ating pong tinuro po ngayon. At pagpalain po kayo ng Panginoon, manalangin po tayo saglit. Aming Amang Diyos, salamat po sa tatlong araw na ito na tinuro nyo kung anong dapat namin gawin sa aming buhay habang kami narito sa lupa. Kaya po Lord, I pray ng bawat isa po sa amin, makita namin yung purpose namin at maging align kami sa gusto po ninyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito. Ito po ang aking samot dalangin. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid, ang lahat ng aking mga nanonood ngayon, Panginoon, at nakikinig ng vlog na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So God bless you. Kita-kita po tayo sa susunod na araw.